Hinamon po ni dating Congressman Mike Defensor si Palace Press Officer Yuse Claire Castro na sagutin ang mga alegasyon ng korupsyon na kinasasangkutan umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Huwag magpaka-ipokrito at maging bulag-ubingi dahil wala silang ginawa sa lantarang korupsyon na nakaraang administrasyon. Yan ang eksaktong sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro bilang reaksyon sa motorcade itong Sabado sa Metro Manila na nananawagan ng pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isa sa mga nanguna sa motorcade ay si dating Congressman Mike Defensor. Ayon kay Yuse Castro, naging tahimik umano noon sina Defensor at mga kalyado ng dating Pangulong Duterte sa mga isyu ng korupsyon sa nakaraang administrasyon. Ito kahit inamin mismo ni Duterte na may mga ghost project din sa kanyang termino. Sagot naman ni Defensor, ang problema ay ang kasalukuyang administrasyon at hindi ang nakaraang Duterte government. Tanong niya, bakit paulit-ulit ibinabalik na Malacanang ang usapin sa nakaraang pamahalaan? Ang sagutin niya dapat, yung korupsyon sa ngayon. May korupsyon ba sa ngayon o wala? Kung meron sa korupsyon sa ngayon, involved ba presidente o hindi? Giti Defensor, iniiwasan mo noon ng gobyerno na makauwi sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Ayon sa dating kongresista, may mga hawak daw si Ko ng mga ebidensya na may kaugnayan sa Pangulo. Kasi yung sinabi ni Zaldico, hindi yun kwento o hearsay. Yung sinabi ni Zaldico ay kanyang personal knowledge. Siya ang kanilang chairman ng appropriations. Siya yung sinasabing tirador doon sa budget. Bilang chairman ng appropriations, ginagawa niya yung mga kinikwento ko ngayon tungkol sa budget na nangyari sa 3 taon. Bukod kay Zaldico, idinitalya rin ni Defensor ang iba pang mga personalidad na umunoy nag-uugnay kay Pangulong Marcos Jr. sa isyu ng korupsyon. Ngayon, ang sabi ni Zaldico, hindi. Meron kang 100 bilyon, pinapasok mo ka sa akin, nag-deliver ako ng 25 billion. Nagdi-deliver ako sa iyo ng 2 billion a month. Ang sabi ni Sergeant Gutesa, ako yung nagdadala ng pera. Ako yung nagdadala ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Yusek Bernardo, nag-deliver ako ng pera kay Traigib Ulaybar na Yusek ng Education at kay Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin ay tao ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Traigib Ulaybar ay tao naman ni Secretary Amina Pagandaman. Personal knowledge ang sinasabi na to. So, ang tanong dito kay Yuse Claire Castro, di ba dapat sagutin nyo to? Bakit involved ang mga taong to? Ito ba pinaikutan ng presidente ninyo at nangyari to at wala siya nakuha pera? Dahil dito, hinamon ni Defensor si Yuse Castro na sagutin ng diretso ang mga isyong ibinabato laban sa Pangulo. May sagot naman si Castro kung paiimbestigahan ba ng Malacanang ano nga personalidad na idinawit ng dating kongresista. Di ba dapat ipatawag lahat ng mga taong to at tingnan? Kaya nila ayaw patawag kasi totoo ang sinasabi ko. At Yuse Claire Castro, totoo ang ginagawa namin na pagsalita at para gawing accountable, no? Gawing para ang presidente ay managot dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Katulad ng ating sinabi, moving forward po tayo para sa ekonomiya. Ang lahat ng pag-iimbestiga po ay nasa kamay na po yan ng Ombudsman, DOJ at ng ICI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News.